Mga kabayan, breaking news. Israel sinasabing aatake na nga sa Iran anumang oras. Mga bansang United Kingdom, France at Canada nagbanta na paparusahan ng Israel sa mga aksyon na isinasagawa nito. Samantala, panibagong update naman tayo sa bahagi ng Indo-Pacific region. Sinabi ng Estados Unidos na umaaligid na nga ang kanilang nuclear submarine sa bakuran ng China. At ito pa mga kabayan, ilang mga satellite images ipinapakita na nasa harap na mismo ng China ang mga US aircraft carriers at iba pang mga pangdigma na mga assets nito. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Heto na nga mga kabayan, nagpadala na nga po ang Amerika ng nuclear-powered submarine na sinasabing taglay ang 100 long-range missiles sa Western Pacific region. Ang mga hakbang na ito ay sa kabila ng mabilis na pagpapalawak ng military presence ng China sa rehiyon. Dito nga ay dineploy ng Estados Unidos ang USS Ohio na isang uri ng guided missile submarine. Sinabi ng US Submarine Group 7, ang unit na siyang namumuno sa mga submarine ng Amerika, na ang mga aksyon na ito ay upang maipakita ng Washington ang kanilang matibay na suporta sa mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific region. Base sa mga larawan na inilabas ng US Submarine Group 7 noong Martes, May 20, 2025, dumating na nga ang nasabing nuclear submarine sa naval base ng Guam noong April 23 taong kasalukuyan. Alam naman natin mga kabayan na ang Guam ay isa sa mga may pinakamalaking base militar ng Amerika na nasa rehiyon at ito ay may layo lamang na 1,800 miles mula sa China. Bilang bahagi ng containment strategy ng US, kabilang ang Guam sa tinatawag na second island chain na may layuning pigilan ang paglawak pa nga ng impluensya ng China sa Pacific region. Ang USS Ohio ay isa sa mga 4 na Ohio-class guided missile submarine na ang US Navy, kasama nga dito ang USS Michigan, USS Florida at USS Georgia. Ang mga submarine na ito ay dati nang nagdadala ng nuclear ballistic missiles, subalit sa ngayon ay may bitbit naman itong mga Tomahawk cruise missiles. Base naman sa pinaka-latest na mga satellite images, makikita na patuloy nga ang operasyon na isinasagawa ng USS Nimitz na isang US aircraft carrier sa bahagi ng South China Sea. Ito nga mga kabayan ang bahagi ng Indo-Pacific region na buong buo talagang inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Dahil naman sa mga kasalukuyang lokasyon ng aircraft carrier ng Amerika sa bahaging ito ng Indo-Pacific, sinabi ng US 7th Fleet na ang nuclear-powered vessels ay nagbibigay ng presensya at handang mga puwersa na pandigma ng Amerika na pwedeng tumulong sa kanilang mga kaalyado anumang oras. Ang US Navy ang may pinakamalaking fleet ng mga aircraft carrier sa buong mundo na may 11 barkong pangdigma na aktibong nagseserbisyo. Regular nga na ipinapadala ito ng Amerika sa iba't ibang panig ng ating mundo bilang pagpapakita ng matatag na paninindigan ng Amerika para sa open and free Indo-Pacific region na matagal nang hinahamon at ginugulo ng China ang naval dominance ng United States. Hanggang sa kasalukuyan nga mga kabayan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa South China Sea dahil na rin sa paggigit ng China sa kanilang karapatan sa naturang mga teritoryo, subalit ito naman ay matagal na nga pinabulaanan ng International Court dahil na rin sa mga overlapping claims ng iba't ibang mga bansa, kasama na rin ang Pilipinas. Dahil nga sa mga geopolitical disputes na ito ay nagkakaroon ng tensyon at mga engkwentro ang iba't ibang mga bansa sa rehiyon laban sa China. Sinabi naman ng open source intelligence researcher na si MT Anderson na huling namataan noong Martes ang USS Nimitz at ang 2 escort destroyer nito sa katimugang bahagi ng South China Sea. Kinumpirma rin ng US Navy na nananatili ang naturang aircraft carrier sa bahaging ito ng rehiyon kung saan nagsagawa pa nga ito ng turnover ceremony ng Carrier Strike Group. Sa iba pang mga updates mga kabayan, balitang Israel naman tayo. Muli ngang naglunsad ang Israel ng panibagong operasyon sa Gaza Strip nito lamang Biyernes.
Ipinahayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang layunin nito na kontrolin ang buong Gaza. Nagdulot naman ito ng matinding pangamba sa international community, lalo na't nagbabala ang maraming mga eksperto sa posibilidad na pagkakaroon ng matinding taggutom sa bahagi ng Gaza. Ayon sa pahayag ng British, Canadian at French government na hindi raw katanggap-tanggap ang pagtanggi ng Israeli government sa mahalagang humanitarian aids para sa mga apektadong sibilyan at maaari nga daw silang lumabag sa international humanitarian law. Ipinahayag rin ng United Kingdom at ng dalawa pang mga bansa ang pagtutol nito sa anumang hakbangin ng pagpapalawak ng settlement sa West Bank at sinasabing handa ang mga bansa na ito na parusahan ng Israel sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga sanctions. Bilang ganti, inakusahan naman ni Netanyahu ang mga leaders ng tatlong bansang ito na UK, Canada at France na nagbibigay daw ang mga ito ng gantimpala at lakas pa ng loob sa mga responsable sa genocidal attack noong October 7, 2023. Aniya, ipinagtatanggol lamang ng Israel ang kanilang sarili sa makatarungang paraan hanggang makamit na nga nila ang buong tagumpay. Nilinaw rin ni Netanyahu ang mga kondisyones para sa pagtatapos daw ng digmaan na ito. At ito nga ay ang pagpapalaya sa mga natitirang bihag na Israeli at ang layunin na demilitarization sa Gaza. Mula noong April 2025, pinipigilan na nga ng Israel ang pagpasok ng mga gamot, pagkain at gasolina sa loob ng Gaza bilang strategy upang mapilitan daw ang grupo ng Hamas na palayain ang mga bihag na dinukot nito noong October 7. Ayon naman sa mga leaders ng Western countries, kinikilala at iginagalang nila ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa terorismo, ngunit iginigiit nga nila na sobra-sobra naman ang paglala ng gyera sa bahaging ito ng gitnang silangan. Sinusuportahan din daw ng tatlong bansa na ito ang hakbangin na ginagawa ng Amerika at ng Egypt para sa isang agarang ceasefire sa Gaza Strip. Sa panig naman ng Hamas, tinatawag nila ang mga pahayag ng Britanya, Canada at France bilang isang makabuluhang hakbang patungo sa pagpapanumbalik ng prinsipyo ng international law. Bukod nga sa mga digmaang kinakaharap ng Israel laban sa Hamas, mga kabayan, sinabi naman ng US intelligence na malaki ang posibilidad na aatake na rin ang Israel sa Iran anumang oras. Ayon sa report nga ay puspusa na ang paghahanda ng Israeli military para sa pag-atake sa mga nuclear facilities ng bansang Iran. Kung sakali naman ay tutuloy ng Israel ang nasabing pag-atake, magiging malaking dagok ito para sa Amerika na matibay nilang kaalyado sapagkat sa kasalukuyan nga ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang diplomatic deal ni US President Donald Trump sa nuclear program ng Tehran. Hindi malinaw kung pinal na ang desisyon ng Israeli leaders hinggil nga sa usapin na ito, pero binigyang din ng US Intel na mas lumalalim pa nga ang kagustuhan ng Tel Aviv na bombahin na nga ang Iranian nuclear facilities sa mga nakalipas na buwan. Sinabi rin ng US officials na na-intercept pa nga nila ang ilang mga Israeli communications at naobserbahan din nila ang kilos ng Israeli military na nagpapakita ng matibay na kagustuhan nito sa malaking paghahanda ng pag-atake. Ilan sa mga preparations na tinutukoy ng Amerika ay ang movement ng mga air ammunitions at ang pagkakompleto na nga ng mga air exercises ng Israeli Air Force. Dahil naman sa balitang ito mga kabayan, muli na namang nagtaasan ang mga presyo ng langis ng halos 1% noong Mayo 2021. Nagkaroon pa nga ng pagkabahala sa Middle East na magkakaroon na nga ng pagkaantala ang produksyon ng langis sa mga pangunahing oil-producing countries kung sakaling itutuloy ng Israel ang pagbomba sa Iranian nuclear facilities. Sa ngayon nga mga kabayan ay nakamonitor na ang buong mundo sa kung ano nga ba ang maaaring magaganap sa mga susunod na araw sa bahagi ng Middle East at maging sa mga nabubuong tensyon sa Indo-Pacific region. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga video bilang suporta.
Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.